So mga par, sa naging bakbakat nga po sa pagitan ng WBA Intercontinental Super Bantamweight Champion Ramon Cardenas, kalaban ng matigas na contender na si Brian Acosta, ay matagumpay po mga idol. Dinepensahan ni Cardenas ang kanyang WBA title sa isang close unanimous decision laban kay Acosta, kung saan kaagad naman ito mga idol hinamon ng Japanese monster na Naoya Inoue sa isang undisputed fight. Malaking tiwala ni Cardenas mga idol na siya daw ang pinakamalakas na posibleng makalaban ni Inoue sa 122 pounds. Well, para sa atin mga idol, matapos mapanood ang laban ni Cardenas kay Acosta, ay masasabi natin mga idol na pagkain lamang si Cardenas kay Inoue. Pinabagsak nga lang siya ni Acosta mga idol sa kanilang bakbakan kanina. Paano pa kaya kung si Inoue ang makatama sa kanya mga idol? May mga diin naman ang suntok ni Cardenas mga boss, pero hindi natin nakikita na isa itong threat sa Japanese monster. Baka kung makalaban ito si General Casimero mga idol, gagapang ito ng ilang beses sa ring. Lalo pa swak na swak ang estilo nito na pagiging agresibo sa bakbakan sa angas ng Pinas. O baka lang paso din mga idol ang aabotin ni Cardenas sa dalawa pa na pambato natin na si Marlon Tapales at Carl Hamis Martin. Kapag nakalaban niya ito, dapat patunayan muna mga idol ni Cardenas ang kanyang sarili kalaban sa malalakas na division bago pangarapin ang laban kay Inoue. Samantala, isang breaking news naman po mga idol sa bagong updated rankings po ng WBC sa buwan ng February, kung saan mga idol, maganda ang naging gising ng 2 division champion si Devin Boy Ilonghaney dahil sa welterweight division mga idol. Pinangalanan si Devin Haney bilang number 1 contender sa WBC title ni Mario Barrios. Ibang klase talaga si Boy Ilong mga idol, hindi pa napapalaban number 1 kaagad sa titulo. Naungsan pa nito mga idol ang matagal na number 2 contender sa WBC na si Conor Benn, na sa ngayon mga idol bumaba ang pwesto nito sa number 3. Pero wag muna tayo umasa mga idol na magiging kampiyon kaagad si Devin Haney sa 147 pounds dahil nga may 3 laban pa ito sa Riyadh season ni Turki Alalshi. Una sa buwan ng Mayo mapapalaban ito kay Jose Ramirez, na talaga mahirap din ang laban na ito para kay Devin Haney. At sa October na schedule nito mga idol, ang rematch naman kay Ryan Garcia na siya ang dumurog sa kanya sa unang laban nila, at baka magkaroon pa ito ng pangatlong laban kay Bagito mga idol sa 2026. Lagpasan muna ito ng Devin Haney bago mapasabak sa isang title fight. Sa kabilang banda naman mga idol, speaking kay Devin Haney, napabilib naman mga idol si Boy Ilong sa training routine ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao, kung saan ito ang pinapalo ang sikmura ni Pacman para palakasin ang kanyang bodega sa matinding body shot. At para kay Devin Haney mga idol, ang ganitong training napakasimpulan daw tignan sa video, pero sobrang napakahirap daw ito gawin mga idol. At sumang-ayon nga dito mga boss ang mga ilang Vatican trainer, kagaya na lang ni Justin Fortune na isa sa mga conditioning coach ni Pacman, na ayon sa kanya mga idol, ang pagpalo daw sa sikmura ang isa sa mga pinakabrutal na training ng isang boxer. Ilan lang daw ang gumagawa nito mga idol, at ang gumagawa daw nito talagang seryoso na pahirapan ang kanyang sarili sa training.